nag-stay dito sa kabila ng kahit konti marami man na mga taong pumupunta, but still they're still here and they're still doing their work para sa sa pag-voice out ng aming panawagan na tungkol sa ating maging bukas ang ating isipan tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran. At yun nga po, thankful kami sa kanila. Umulan mat umaraw at bagyo man ang dumating, may konti man ang tao or marami, still nandito po sila. At yun nga po, pati po sa inyo lahat dyan, salamat din po sa patuloy niyong pag-subaybay, pag-tuning in sa mga nagla-live po natin mga vloggers. At yun po yung yung mga bagay po ginagawa nila na ito. Again, hindi po ito bayad, kusa po nalitong ginagawa para sa bayan. At yun nga po, salamat sa pag-suporta nyo sa ating mga kababayan, mga vloggers na ito, sa mga nagla-live para sa patuloy nilang pagla-live. And yun nga po, pinananawagan din po namin yung mga kamag-anak nyo na nandito po sa Pilipinas kung this for coming Friday, diba? This coming Friday, meron po kaming vigil rally again dito sa EDSA Shrine. May mga kamag-anak po kayo na pwede po silang hikayatin or itap na dumalo po this coming Friday. At sana pa po magkasama-sama kami dito sa isang vigil rally. Yun po para may voice out yung aming mga saloobin tungkol sa nangyayari sa ating gobyerno. Kung ano ba yung mga pangkasalukuyang nagaganap, katiwalian, korupsyon, at kung ano mga pagkaganit sa salapi, kapangyarihan, at impluwensya ng ating mga opisyal ng gobyerno na hindi po gumagawa ng tama. Ito po ay hindi lamang po sa amin, ito po ay para sa bayan basically. At ito po ay ginagawa ng buong puso, bukal sa loob. Wala pong bayarang nagaganap, wala rin pong mga pangbabraso, wala rin po talagang ayuda kasi po buong puso namin po itong ginagawa. At saka kung ano man po yung mga gastusin na meron galing po sa bulsa namin yun. At sa mga OFW na pusang loob po na nagbibigay ng mga tulong para po sa pag-cover sa mga taong nag-stay po dito sa site, sa EDSA Shrine. So yun po, umulan at bumagi po man sa Friday, tuloy pa rin po ang aming panawagan na magkita-kita po tayo dito sa rally na ito. And ito po yung magiging tahimik tungkol po sa sama-sama po nating pagdasal na maging matagumpay po ito at sa panawagan na darating ang panahon na kung ano man po yung ninanais or yung pinagdarasal po nating katarungan, justisya para sa mga nangyayaring katiwalian at korupsyon sa gobyerno ay mabigyan ng justisya po, lalo na po sa mga kababayan nating nagdarahop at patuloy po nakakaranas ng kahirapan dahil po sa malawakan at malalimang korupsyon at katiwalian na nangyayari po sa ating gobyerno. At yun nga po, ano pa ba yung natin? May question ako. Okay lang, Brad. Nagpalabas na kasi yung COA na ayon sa COA ay nagastos ni BP Sara ang 125 million ng confidential funds na sa tama. So ngayon, ano pa ba kaya ang magiging rason ng impeachment sila kay BP Sara na sa ngayon ay mismong COA na ang nagsabi na nagamit ni BP Sara sa tama ang 125 million ng confidential funds. Ayan, sa akin sa loobin po bilang isang mamamayang Filipino at nagmamahal sa bayan, of course sa simula dapat may due process, di ba? So ginagawa nga nila, sinasabi nilang hearing dyan sa Quadcom.
Pero makikita mo, obvious talaga na makikita mo talaga na puro Duterte, VP Sara at yung mga staff ni VP Sara yung ginigipit nila at kanilang pinupukosan na hindi na makatarungan. So, sa simula, okay lang. Pero nung yun nga po, yun nung makita nga natin na puro Duterte lang at VP Sara lang yung kanilang pinupukosan, ginigipit at ginigiba. So dumating tayo sa punto na hindi na talaga makatarungan yung nangyayari dyan sa Huadcom. At nakita naman natin yung proseso nila katulad nung pag-contempt nila kay attorney Zulaika Lopez. Nasaga ng akin bilang isang mamamayan, lalo nung napanood ko yung Zoom video nila nung dinetain si attorney Zulaika sa Lopez sa House of Representatives, tapos ita-transfer sana nila sa correctional. Yun yung nag-trigger kasi hindi naman siya basically convicted like a criminal, 'di ba? So yun yung nag-trigger para sa tao na mag-voice out na hindi na makatarungan yung nangyayari sa paligid natin, sa gobyerno natin, yung proseso nila na tinatawag na due process. So yun nga, so makita mo man klaro na sinabi ng COA na okay ang lahat, may clearance. So, at the end of the day, makikita mo na hindi na talaga makatarungan yung ginagawa nilang hearing na yan, na puro panggigipit talaga at pambabraso at pagpilitan nilang pag-iba kay VP Sara. Kaya ito rin yung nagbunsod na kung bakit tayo lumabas tayo para i-voice out natin na kung nagagawa nila kay VP Sara, of course, hindi malayong magagawa na rin lang sa ating mga ordinaryong Filipino. Sige, panghuli na lang po. Ano yung message po natin kay VP Sara? Alam ko, nakikinig siya ngayon, nanonood. So, ano po yung message natin? Ayun, of course, kasi si VP Sara makikita mo na talaga dahil naging mayor yan. So, may leadership. Definitely may leadership. Hindi siya hindi lutang ang utak, hindi bangag. Yes. At nasa tamang pag-iisip lalong yun nga, lalong higit na lawyer 'yan. So talagang ako talaga saludo ako sa mga lawyer kasi mahirap ang pag-aaral ng abogasya, lalo na't naging bar passer ka pa, so attorney siya by profession. So ako naniniwala talaga ako na yung sa leadership niya magkakaroon ng work experience bilang isang mayor, tapos naging na-expose siya sa mga pangmalakihang ng gobyerno like being vice presidente, at ngayon naranasan niya yung kanitong klase ng mga panggigipit, pangbabraso at gigiba sa kanya ng mga ganit na opisyalis ng natin, ng pamahalaan natin. So gusto natin ipabot kay VP Sara na yun nga, maging strong siya, just be strong, take good courage, at wag siyang mawala ng pag-asa kasi yun ang wala sa mga kalaban niya. Yung 32 million people na bumoto sa kanya ay naka-backup kay VP Sara. At yun nga, nandito rin tayo sa sa kalye ngayon sa labas at pinapahayag natin yung ating pagsuporta kay VP Sara dahil alam naman natin talaga na dalisay at wala siyang ginagawang mga anomalya, wala siyang ginagawang korupsyon at na-clear siya ng COA at lahat ito ay puro mga tanim lang ng mga kalaban niya sa gobyerno. At alam naman natin, aware na tayo kung sino yung tatlong tao at sinabi rin naman niya kung sino yung tatlong tao na yon na patuloy na gumigiba sa kanya at gagawin ng lahat by hook or by crook para mapabagsak siya. Pero yun ang wala sila, nakabaka pang 32 million Filipinos na nagbumoto sa kanya. Yun ang wala sila. Saka ang wala sila ay yung Diyos ang magpoprotekta kay VP Sara kasi nasa katarungan at nasa tama siya. Yun ang Lord ang magiging shield. The Lord will protect VP Sara because he's in the path of righteousness. At definitely, I'm looking forward
na yung mga wicked people, mga wicked leaders, yung mga kurakot at corrupt na leaders natin, there will come a time na they will experience retribution. Retribution or yung karma sa mga pambubusabos nila sa Filipino people at sa patuloy nilang pangungurakot sa bansa natin. Yun. Lalong higit, alam naman natin, aware na aware tayo kung ano yung mga nangyayaring korupsyon. Number one, yung mga gold reserve na binenta ng gobyerno na walang kaalam-alam ang tao, di natin alam kung saan napunta, at yung flood control projects sa iba't ibang rehiyon, bilyong peso yon. Number three, yung pag-transfer nila ng 90 billion, almost 90 billion na PhilHealth funds, nilagay sa program funds, at yung Maharlika funds na I think 500 billion yun, di ba? Or close to that amount. Hindi natin alam kung saan napupunta yung mga bagay na yun. Saka yung last na talagang panawagan ng tao ay yung hair follicle DNA drug test na panawagan ng tao na mag-undergo si PBBM. Pero hindi pa rin niya, mahabang panahong panawagan na yan, pero hindi pa rin siya tumatalima sa panawagan na yun. So yun yung mga bagay-bagay na kailangan nilang may accountability sila sa tao na kailangan nilang sagutin. Lalong higit ngayon na yung confidence, sige na akin bilang tao, bakit lagi silang nakapokus sa confidential fund ni VP Sara? Kung ganyan sila, kung accountability at yung katotohanan talaga, bakit isang tao lang ang kailangan maglabas ng confidential fund? Bakit hindi lahat sila? Di ba inaabot diba? Sila ni Abante na kunin ang confidential fund ng lahat? Nagkaroon sila sa tawag daw. Yun na nga. Ano pa ba esensya ng gusto nilang matuntun? Kung ano pa yung mga ginawa, mga bagay-bagay na nangyari. May mga Mary Grace Piatos pa. Tinawag nila lahat ng mga staff ng OVP. Pero ang pinaka-ultimatum nila dyan, gusto nilang hanapin yung accountability ng confidential funds. O ngayon, naklaro ang confidential funds ng OVP. O ngayon, sila naman, yun naman ang panawagan ng taong bayan sa kanila. Ilabas din nila ang confidential funds nila para malaman na kung sino nagsasabi ng katotohanan. Since yun, ang gusto nilang mangyari, karoon ng due process. Kaya may hearing nga dyan silang ginagawa. Yun. Thank you. Ayun, sige po, magandang gabi or umaga sa lahat po ng mga OFW natin dyan. At again, thankful po kami kasi maganda po yung feedback na nakikita. Ako rin po, naka-tune in din ako sa, actually hindi na ako tumitingin sa mga mainstream media. Silip-silip na lang para malaman ko ano yung mga binabalita nila. Pero 90% po talaga, dito ako tumitingin kila Maharlika, kila Maui, kila Sasot, kila Banatbay, at saka sa iba pa po mga nagla-live na nagla-live at mga vloggers po natin na nagsasabi ng hindi bayaran, di po sila bayaran, definitely. At nagsasabi po sila at nagbabalita lang at nagla-live lang ng katotohanan lamang po. At wala po silang pinoprotektahan, walang kinikilingan. Ayun. Thank you. Ayun. Sige po, maraming salamat po. Good evening din po.